grandstanding to the max. Yan ang miyembro ng Justice Committee sa HOR. 'Pag nagpunta si BP sa mini trial nila, sigurado naman marami magpapa-picture. Tama, 'di ba? Ang titindi ng mga yan, pero 'pag dumating si BP Sara, putya nahahawi din sila, eh. Maski si Abante, akala mo ang bait, eh. Maghintay na lang sa Senado. Wow naman, ang laki ng views mo, Boss Buds. Ang daming viewers, hindi naman nakaabot ng 1K ang likes. Likes naman. Hindi, makakaabot po yan ngayon. Kasi marami po, yan, no? 848 na. Oh. Day unknown, it's been a long time, no see. Oo nga, day unknown, na. Nakakaamoy ako ng pagkabalimbing ni Toby Chanko. Hindi ko alam kung ano ba talaga yan. Minsan kampi sa gobyerno. Minsan kampi kay Duterte. Alam niyo po, pagka mga hirap pong bumanggit ng R, ha? Mahirap pagtiwalaan yan. Galit na galit pa si Toby Chanko, eh. Alam niyo, 1,000,000%. Sasabihin ko sa inyo si Sawa Duterte. Cute pa yan kung bata ka. Di ba ganyan yung mga anak mayaman, eh, no? Hindi mabanggit yung R. Cute pa yan pag bata ka pa. Pero pag tumanda ka na, ganyan ka pa rin magsalita. Minsan nakarinig na ako ganyan. Ngong. Ilahin mo nga yung dila niyan. Lagyan natin ng asin. Ignore na lang ni BP Sara dahil walang katuturan mga ginagawa nila. Matatapos na term nilang yun lang. Pagpa-impeach kay BP Sara. Mini trial pa kayo. Hearing lang yan, mga ugok. Manoy si Manay de Lima, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Pag ulit mo na lang dito sa Bicol, ako magpapakape sa'yo. Punta ka dito sa Albay. Pag uli mo na lang dito. Hindi po ako yun. Si Maravillas po yun, hindi po ako yun. Hindi po ako Bicolano. Ilocano po kami. Fernando Nahalya. Kaya nga boss, ulit na sabi ni Luistro, only members and vote. May conflict of interest ba si Luistro? May utang kay BP. Ang conflict of interest niya, pag na... Boss, bakit walang vlogger na humahamon kay BBM? Alam nyo, yung mga Duterte vloggers po kasi, alam po namin yung katotohanan, eh. Bakit namin hamunin yung presidente? Papatulan ba kami niyan? Yung mga vloggers kasi ng mga naghamon kay BP Sara ng debate o nagsabi na mas magaling sila, napansin nyo parang may mga saltik po sila. Maghamon ka ng debate sa Vice President ng Pilipinas, hindi mo nga alam kung nasang region kayo. Jensan daw nasa Davao region. Kahit masabihin nagkamali lang kasi dati. Nung dating pinagsasabi nyo, nung elementary ko, Makati Rizal pa, eh. Ang San Juan Rizal pa, eh. Ang Pasig, Kapitolyo pa ng Rizal. Kailan lang napalitan po ang Kapitolyo ng Rizal? Kailan lang naging Antipolo? Ibig nyo sabihin, tama pa rin na sila ay tawaging Makati Rizal, San Juan Rizal, Mandaluyong Rizal, Pasig Rizal. Utot nyo. Pag mali, mali. Katwiran yan. Dati. Datihin yung mukha nyo. Hindi po pwede yan. Pag kayo nagbigay kayo ng ang facts po, hindi pwedeng pagdebatihan yan. Is either tama ka o mali ka sa facts. Ang pinagdadebatihan po yung opinion. Pero ang facts po, wala pong debate sa facts. Pwede mo bang magdebate kayo? Hindi presidente si BP Inday. Hindi po pwedeng pagdebatihan yung mga facts. Kaya po pag sinabi ng isang tao na yung Jensan ay sakop ng Davao Region,
Wala kayong dapat ikatwiran yun. Mali yung baba nung tao na yun. Bugok yun. Hindi niya nga maunawaan eh. Kinatwiran niya, kaya niya raw hinahamon ng debate si BP Sara kasi karapatan niya raw na makilahok sa public discourse. Puta, yun public discourse, hindi mo maintindihan. Ang public discourse, pwede kang makipagdiskurso sa publiko. Publiko ba si BP Sara? Bugok ang putya. Yan ang mga humahamon kaya yung tanong mo na bakit hindi namin hinahamon si BBM? Kasi hindi naman kami bugok eh. Yung mga mahilig lang maghamon ng ganyan, Vice President, hamunin mo ng debate. Bugok kasi yun. Masyadong mataas ang kita nyo laging nakataas no yun eh. Bakit po taas no lagi yun? Yung babalina na yun. Bawal pong yumuko. Ang tawag po pag yumuko yun, pagpapatiwakal. Masasaksak niya yung sarili niya. May conflict, boss. Di ba, Buds, pagkatapos sa Senado, kung kunwari matalo sa botohan si BP Sara, Supreme Court naman ang final decision, hindi po. Non-appealable po yun. Kung ano po desisyon ng Senado, yun na po yun. Is either ikaw ay tanggal sa pagiging Vice President o ikaw ay absuelto. Wala po, unappealable po yung desisyon po ng impeachment court. Kaya hindi na po yan aakyat sa Supreme Court. Si Toby Chanko, pinsan ni BBM, asawa niyan. Hanggang kay Tamba lang yan, kayang banatan niya. Nagpindot na po. Ganun talaga kapag maiksi ang dila, boss. Kailangan niya mahabang daliri. Hindi, si Toby Chanko, anak mayaman niya, kaya ganyan sila magsalita. Marami ko naririnig na pag yung mga bata pa yung anak mayaman, maski si Vince Dizon, di ba? Ganyan din, hindi rin mabanggit yung R. Ano yung sinasabi mo, boss, na need ng 1/3 votes? Mini trial? Wala po yun. Mini trial po, wala pong votes dyan. 50-1 din po yan. Yan pong mini trial ng Justice Committee lang. Justice Committee lang po yan. Tapos magbobotohan sila. Ipa-finalize nila. Ito yung namin, na rekomendasyon namin sa plenaryo na ito ay dalhin na. Pagkatapos nila mag-mini trial, so magbobotohan sila na ay karapat dapat na dalhin sa Senado. Bobotohan sila 50-1. Yung 1/3 po sa plenaryo po yan. Para po madala nila sa Senado. Ako, boss, pag sinisipon, nilalagyan ko ng tissue yung butas ng ilong ko. Kasi nakakainis, pahid ka ng pahid. Kaya si amo tawan-tawan ng palihim. Yan mo makikita ang mga tumanggap ng paper bag sa botohan. Ayop yung babala, boss Inamon pa si Inday ng debate. Ibabalina. Ang pangit mo, day. Buti na lang si Maravillas, boss, pangit. Babalikan na sa birada, Sir Buds. Hindi naman po ako nawala sa birada. Ayun naman. Hindi naman po ako nawawala sa birada. Just in case maging presidente na si BP Sara, pwede pa po ba mabawi yung mga lupang binigay ni PRRD na binawi naman ng mga BBM admin sa mga ito? Ati o katutubo ng Boracay? Pwede naman. Lahat pwede. Diba sabi ni Lupin, uhugin dapat magtipid. Mag-hearing sila habang nakareses. Pag-aksaya ng kuryente at resources ng gobyerno. Ito, pasimplihin nyo na lang. Huwag na kayo mag-hearing. Alam rin naman namin ang botohan yan. 54-1 din eh. Isulat nyo na lang
Humingi na kayo sabagay, alam niyo po kung bakit sila mag-hearing? Wala nga silang ebidensya. Unawain niyo po. Gusto nila impeach si VP Sara, wala silang ebidensya. Kaya kinakailangan nila mag-hearing para ma-justify yung paghingi nila ng ebidensya. Kasi po 'pag hindi sila nag-hearing, ano sila makakahingi ng ebidensya? Alam niyo na ngayon kung bakit magkukunwa-kunwaring hearing. Alam na natin 'yan, 54-1 din 'yan, pero ang purpose nila ng pag-hearing, mag-i-issue ngayon ah, hihingi ngayon ng Dutestecum Dutestecum sa mga AMLAC, sa bangko. Parang yung ano, yung gumawa sila ng hearing sa COA, kaya sila nakahingi ng mga papeles sa COA, kaya nila nakilala si Mary Grace Piatos. Uy, palakpakan muna natin. 1,113 ang likes natin so far. Maraming salamat sa inyo. Nakaabot din tayo ng 1,000 likes. Yan. Okay na po yan. Masaya na po tayo. Pero hindi pa tayo tapos. Ginaganahan pa ako eh. Magtanong kayo na magtanong para marami. Si Erizo kontra ng kontra kasama na pala sa 54 na yes. Ay, hindi po siya member. Hindi po siya member ng Justice Committee. Diba kunwari matalo sa Senado na botohan si BP, mayroon pang Supreme Court na mag-final decision sa impeachment. Wala po. Unappealable po. Yan po ang kakaiba sa, yan lang po ang tanging korte na hindi mo pwedeng iapila. Yung decision po ng impeachment court ay non-appealable. Final agad. Kaya matindi po yung impeachment court. Final and unappealable. Non-appealable. Okay? Ay, ano nga pala, may pangako pala ako na sayaw, no? Tapon mo sa beat, tapon. Hindi walang tugtog eh. Ako boss, sisipunin, nilalagyan ko ng tissue. Ayan. Ano kaya purpose nila, Luis Tro? Tingin ko, tinitignan nila ang trend ng popularity ni B. Hindi po sila tumitingin ng trend. Kaya po sila magko-conduct ng mini trial para makapag-produce sila ng ebidensya. Kasi, ano po nila yan eh. Susulat sila, pag-produce nila yung mga bangko at yung AMLAC ng Dutestecum. Ano ka? Mga DDS vlogger, bakit kaya ang popogi? Hindi po kami pogi. Napapangitan lang kayo sa kabila. Kasi galit kayo eh. Ganun talaga, di ba? Pag galit kayo, hindi kayo napopogi. Di ba kunwari matalo sa Senado? Ano na. Boss Buds, paano pag di bumoto si Bato at Bongo at Jinggoy at Escudero? Need pa din ng 16 na boto para ma-impeach si Sara sa Senado. Opo. Halimbawa po, hindi sila nakaboto. Ibig sabihin po nun, ang nakalagay po kasi, ang kinakailangan mo, 16 votes. 16 votes. Kung hindi bumoto yung isa, hindi madadagdag sa 16 yun. Kinakailangan po may bumoto ng yes sa impeachment ng 16. Kung hindi ka bumoto, paano ka mapupunta sa 16? Hindi ka nga bumoto. Kumandidato kayo kung gusto nyo makadebate si VP Sara sa presidential debate. Boss Bas, pag di bumoto si Bato, kukontrahin nila ang COA. Like done. Galing Boss Bas, 1K more likes.
'Pag naka-likes, 1K likes na, ibig sabihin malaki na kita sa YouTube? Hindi po. Wala pong kinalaman yang likes. Wala pong kinalaman yang likes. Kumbaga sa'min lang po 'yan. Meron po 'yan kasi, uy, marami ganito po, paliwanag ko lang ng konti, total tinanong niyo. 'Pag maraming likes, ang sasabihin ni YouTube, kasi meron silang maraming nanonood pero ayaw naman nila yung nagandahan lang sa thumbnail, nagandahan sa pamagat, "Uy, pindutin ko nga 'to." Pero yung nag-likes ka pa, aba, nagustuhan nito yung video. Kaya sa susunod na upload ng ano na 'yan, ng vlogger na 'yan, irerekomenda niya pa sa mas marami kasi marami nakakagusto, eh. Kaya po yung mga malalaking maraming views, pataas po ng pataas yung views nila kasi nagla-likes kayo, oh. Kaya nirerekomenda pa ni YouTube. Alam kasi ni YouTube na 'pag hindi ka nag-likes kahit maraming views, ay na-attract lang 'to, nakuha lang nito sa thumbnail o kaya sa pamagat, nagandahan sa pamagat. Nung pinanood, ayoko nito, hindi siya nag-likes. Kaya gano'n po 'yun. Malaki pong bagay 'yun sa mga future. Sa mga future po na pag-upload namin o pagla-live ko, irerekomenda ko ni YouTube sa mas maraming tao. Para palaki ng palaki yung viewership natin. Gano'n po yung yung silbi ng likes niyo. 'Pag dumadami na yung viewers, marami ka nagiging suki, dun ka kikita. Regular na meron nanonood sa'yo, eh. Ayun po. Sana nasasagot ko lahat ng inyong katanungan. Saka Boss Baz, kaya sila ganadong mag-hearing kasi may bayad sila kada hearing. Baka may maleta pa nga. Pwede. Sobrang ganda ng paliwanag ni Attorney Marion Busantog kanina, kuya. Kasi po, two-thirds eh. Ang two-thirds po ng 24, 16. Okay. Kung may mangyari man po, alimbawa po, pwede bang mabawasan yung 24? Pwede po. Pag may tinanggal kayo na senador, alimbawa si Bato, matagal ng absent si Bato, tanggalin na natin. O 23 na lang yung base, hatiin yung sa two-thirds. Mababawasan ngayon, hindi na 16 ang kinakailangan nila. Eh paano matatanggal si Bato? Eh pagbobotohan ng two-thirds. Pagbobotohan din ng two-thirds bago mo matanggal si Bato. Boss Buds, sakali ba ma-impeach si Sara, pwede pa kaya siyang mag-resign para hindi lang ma-disqualify at posible. Asan na yung tanong? Ganda yung tanong na yun, eh. Nasaan na? Sige, ano mo na lang, ang pagkakaintindi ko, o pwede ba 'pag na ano siya, ay pwede siyang mag-resign? Itutuloy pa rin nga nila, eh, 'di ba? Tsaka bakit ka naman magre-resign, eh, in-impeach ka lang, lalaban ka naman sa Senado. Ibig sabihin hindi rin naman nila i-aatras, eh. Mag-resign ka, hindi ka mag-resign, tuloy ang impeachment. Mag-resign ka, tuloy pa rin ang impeachment. Bakit ka pa magre-resign? Eh, kasiraan mo pa 'yun. O, kita niyo na, nag-resign, ibig sabihin ayaw niya talaga na, masilip yung ginawa niya. Pangit po 'yun kasi ang pagre-resign po ay pagtalikod sa boto ng tao. Siya po nag-resign bilang DepEd Secretary, hindi po siya binoto ng tao bilang DepEd Secretary. In-appoint siya ni BBM. Eh, ayaw niya na nga kay BBM, bakit pa siya magiging gabinete, 'di ba? Pero yung tao po, binoto siya ng 32 million, hindi niya po iiwan 'yun.
Dapat ganyan 'pag mag-imbestiga kahit walang session or naka-holiday kayo kung gugustuhin. Pero dahil isa ka sa nagtatakip, eh di walang hearing, nyeta. Yan po si Lacson, wala po yan. Sobrang ganda ng paliwanag yan. Saka Boss Buds, kaya sila ganadong mag-hearing yan. Bakit hindi magpatawag ng meeting si BBM sa DOE? Saan po kaya mag-aangkat ng fuel? Umasa ka pa kay BBM na may gagawin? Hanggang forma lang eh. Bakit hindi gumaganti si Luistro kay Kokey? Ano? Gumaganti si Luistro at Kokey. Sayaw kayo. Uli Boss Buds ni Kapi eh. Swerte naman ni Baste, boss. Pag na-impeach si BP, sigurado Duterte pa din presidente. Correct. Good evening everyone. Boss, sabi ni Robin, pwede na sa debate si BP after mag-file ng candidacy sa 2028. Pero hindi priority si Babajing. Si Larry Gadon, boss, bakit galit na galit kay Sara yon? Diba sa dilawan lang niyang galit? Ano yung kain suka na rin siya? Amo niya si BBM eh. Galit siya sa kalaban ng amo ng amo niya. Hindi niya naman po amo yung dilawan eh. Yung dilawan lang po ang dumikit kay BBM. Kaya nga, pinakamaling diskarte. Maling diskarte ni. Eh yung mga tao, ayaw kay BBM. Sino lang po ang tunay na anti-BBM? Duterte lang po. Di parang useless din palang maraming attorney ni BP kung final dyan sa Senado. Hindi ko maintindihan. Diyan nga po pakitaan ng gilas sa Senado eh. Diyan niya po kailangan niyang mga attorney niya. Alam mo, BBS Las Vegas, nakapanood na ako ng ilan na ba napanood kong impeachment. Lahat ng impeachment sa Pilipinas napanood ko. Mula kay Erap, dyan kay Corona, dalawa yung ano eh, no? Pati nasubaybayan ko yung kay Mercedita Gutierrez, etc. etc. Lahat na may kinalaman sa nasubaybayan ko na yan. Talagang dyan ang pagalingan ng abogado sa impeachment. Hindi po yung final po talaga dyan. Kahit hindi ka maniwala o hindi. Ako po nagsasabi sa inyo ng totoo. Yan lang po ang tanging korte na hindi pwedeng i-appeal sa Supreme Court.